Good day mga balbon! Welcome po sa channel natin. Meron naman tayong bagong episode para sa inyo, especially sa mga balbon na sumusubaybay sa atin for our Montero Sport. Shoutout sa inyo, sa mga owners and sa mga aspiring na gustong kumuha ng Montero Sports. Itong episode na to ay para sa inyo. This is our update after 7 months of use of our Montero. And we are at 6,746 on our odometer. So, share lang ako ng mga experience ko at saka yung, kumbaga, yung mga naging observation natin dito sa sasakyan na to. Yung mga nakapanood na sa mga iba nating episodes, ito yung mga updates doon sa mga yon. And kung hindi mo pa napapanood yung mga yon, ito lang yung playlist natin and you can search on our channel. And baka hindi ka pa nakasubscribe, please consider subscribing to our channel para subaybayan mo yung mga episodes natin regarding our Montero Sport. And bago natin simulan yan, pakarwash muna tayo. Tara, samahan nyo ako. Palinis muna natin to. Dito lang to, malapit sa bayan sa Marikina. Let's go. Yun, dito tayo ngayon tol sa may bayan lang dito sa Santa Elena de la Paz Street. Dito tayo nagpapakarwash recently dito tayo nagpapakarwash. Siyempre naghahanap tayo ng mga magagaling or maayos na magkarwash dito sa Marikina. And isa to sa mga nagustuhan natin. So ayan, si Nando, binabanata na doon. Pero ayan, dito tayo sa Dr. J's Car Wash Center. Yung parking kasi natin sa bahay, walang bubong. So, yun nga, tagulan ngayon, tapos biglang aaraw. So, napag-desisyon na natin na pa-wax na rin to. Wax buffing. So, yung ganitong size, yung kay Nando na large, kumbaga, para sa kanila, large to, nasa 870 pesos. So, may car wash na yun, plus meron kang wax, tas buffing. Meron kasing mga konting mga slight na mga scratches lang tayong inabot dito. Sa parking wala pa naman tayo naging aksidente dito kay Nando. So, ayun yung hopefully maalis din yung iba doon, yung konti doon pagka binuffing. So, ito, pakita ko na lang sa inyo kung paano yung gagawin natin. Ito din yung mga tinatarget natin na maalis, Tara, punta natin. Ito, dito sa harap, ayan, Ayan, itong mga to sa parking lang tong mga to, itong mga tama na to. So, saka ito, napakita ko na rin ata to before sa inyo. Itong part na to. Tapos ito. Sa parking lang yan, hindi naman tayo sumasabit sa kung ano wala tayong nakikitang ganun. So ayan, isa sa mga gusto nating maalis. Sana, kumbaga medyo malalim Yung iba medyo malalim. Okay lang naman kung, tapos ito dito, meron din dito part dito. Ito. Maliit lang naman. Ewan ko kung nakikita nyo. Pero yan, sana makakuha din yan. Mga konting mga gas sa gilid. Kaya natin kung ano magiging kakalabasan nito mamaya. Yung wax niya, kung babalik ba dun sa parang kakalabas lang ng kasa, Unang gagawin, car wash muna. And then, yun na, yung wax mamaya. Medyo matagal-tagal dito. Kasi okay dito talaga magpalinis. Medyo matagal lang ng konti, pero okay lang sa akin maghintay. So before siya completely sabunan, pinupunasan muna siya ng gas. Ayun yung procedure nila dito para matanggal yung mga tol? Mga spalto. Oo. Ano pangalan mo, tol? Rodel. Ha? Rodel, si Rodel. Yan, isa sa mga naglilinis palagi ng sasakyan natin dito yan. Oo, yan. Para matanggal yung mga espalto. Ayan, yun muna yung procedure. Ikaw, tol, ano pangalan mo, tol? Si Omar. O, yan. Ginagalingan niya. Pati mga ilalim, malinis yan, tol. Yan. Ayun muna yung procedure bago talaga completely sabunan. Alisin muna yung mga, alam mo, yung mga kapit-kapit na mga umido. Yung mga, syempre sa daan, hindi natin maiiwasan, natatalsikan tayo ng mga kung ano-ano. Kunyari, madaan tayo sa bagong gawang espalto, bagong latag, yun yung mga inaalis-alis dyan. Pero yan, yun muna yung procedure. Inaanohan mo nila ng gas para matanggal yung mga yun. Okay, so tapos ng car wash, so nagpe-prep na tayo para i-apply yung wax natin. And yung wax na gagamitin is mag-wires na wax.
Tapos ito, syempre, paborito natin, kailangan pinupunasan yung ating engine bay ng konti para at least ma-maintain yung konting linis ng makina. Yan. So dito, kasama sa procedure nila yan. Pupunasan ng konti ang ating engine bay. So, pag-apply, yan, paikot-ikot lang muna ng ganon. Tapos saka dadaanan ng buffing. Yan. So, yung buong sasakyan, gaganyanin nila. Yan, pati mga chrome parts included, lalagyan ng wax and ipa-buffing. So, we're expecting na kikintab, kikintab ulit yung mga chrome na mga parts niya. So, after malagay yung wax sa sasakyan, buffing na. Banat na ng buffing. Ayan. Para matanggal yung mga umi-umi do. Mga iba-ibang mga gilid-gilid dyan. Yan. Smooth lang na paghagod. Ang ganda tignan pagka nababaping yung mga mga chrome. Ayan o, kita ba ako, Dol? Yeah. Ayan yung hood. Ayan o. Sige. Tignan natin yung final result. Let's go. Tapos na tayo magpa-carwash mga balbon. Nandito tayo sa Freedom Park dito sa Marikina. So okay naman. Gusto ko yung naging outcome nung pagwapawax natin. Ayan, dito tayo sa... Ayan, may mga estudyante dyan. So ganito dito sa Marikina, mapuno. Ayan. So ayan, balikan natin yung ano ba yung purpose itong video natin is to update kung ano yung mga experience kung ano yung meron dito sa bago nating 7 months na siya, 7-month-old sa ating Montero Sport GLX. So ayan, isa sa mga inad natin, hindi pa natin napakita to. Ito yung Rally Art na plate protector frame siya. Magandang klaseng plastic to, tol. Sa mga gusto niyan, pasensya na kayo, pero tinatry kong hanapin yung shop, parang wala na sila. Wala na sila sa wala na sila sa Shopee. Pero yan yung itsura ngayon ng ating Montero. Tapos, yung mga freebies siguro, yung kondisyon ng freebies na binigay sa atin, which is one of the freebies is itong yung visor. Napansin ko lang, parang hindi siya ganun kasi kagandang plastic eh. So, nade-deform after 7 months of use. Na-deform na siya, tol. So, isa sa mga papalitan natin yan. Isa sa mga gusto nating palitan. Pagka nagkaroon na tayo ng budget. Yan. Kasi mga tao rito, nagisigawan. Ito pa, isa pa. Ito, freebie din to, no? Ng dealers ng ahente natin. Maganda siya. Gustong-gusto ko yung itsura niya. Tapos, di ba, itim. Gustong-gusto, bagay na bagay sa silver natin. Tapos, silver din, chrome din yung Mitsubishi logo. However, nagtutungkab yung yung pintura. So hindi ko alam kung paano pintura ginawa nila diyan. Baka pinatong lang eh. So lumalabas yung parang lumabas yung original na kulay niya na silver lang. 'Yon. So okay lang din naman kaso sayang naman, di ba? Sayang. Mas maganda sana kung talagang powder coated. Tapos yun, yung plate natin sa likod. Yan. Ilagyan natin yan para mas sporty yung datingan. And then, syempre, yung ating spoiler. Ewan ko, tignan nyo yung ibang Montero kung para kasing bitin eh, di ba? Parang bitin siya pagka walang spoiler. Kahit tignan nyo yung ibang mga Montero, parang bitin. Di ba? So, yan. Yan yung... sa appearance na update natin, okay pa rin naman siya. Pogi pa din para sa akin. Kada baba ko dyan, tapos bago ako pumasok ng bahay, masaya pa rin ako.
it always brings joy to me. Pagka sinisilip ko siya bago pumasok ng bahay. Yan. Tapos yung tint natin, again, ito yung stock galing sa dealership, yung 3M. Tapos nagpakabit tayo ng Phantom na ceramic tint, yung harap lang. Yung dalawang bintana, passenger, tsaka yung driver, tsaka itong buong windshield. Yan, ceramic tint na yan. Effective naman, hindi naman ako naiinitan sa loob. So, okay naman siya. Positive naman sa akin. And gusto ko kasi yan, kaya kita yung loob. Tapos tara, pasukin natin sa loob. Yung mga sidings niya, okay pa rin naman. Wala naman ako nakitang gas-gas. So, yung mga piano blocks niya, okay pa din. Itong kanyang, tawag dito, leather na handle, okay din. Itong kanyang cloth dito sa gilid, okay pa din naman. Medyo may lumalabas na konting himulmol, pero okay lang, okay pa din naman. And then yung kanyang steering wheel, yung leather niya, okay pa din yung condition. Wala pa rin namang problema. Tara, pasok tayo sa loob. Again, ito pala, yung ating mating. So, it's serving its purpose. So, I'm very happy na nilagyan ko kaagad niyan ng mating natin na Hypotec. Tara, pasok tayo sa loob. Ayan. Okay, sa infotainment system natin, madami pa rin nagtatanong about this device na ginagamit natin. So, wala naman akong nagiging problema dyan. May mga pagkakataon lang na, kunyari, nakakonig ako, tapos lumayo ako sa sasakyan. Minsan, pagbalik ko, ayaw niya mag-connect. And to fix that, kailangan mong patayin yung makina or re-restart mo siya. Parang ganun. Tapos, yung dito may nagtanong din sa atin sa comment section kung gagana pa rin siya kahit na walang ganito. Yes, gagana pa rin po ang Android Auto and yung Apple CarPlay kahit na wired. So wired connection, ikakabit mo sa cellphone mo, gagana pa rin po yan. And then yung dito sa may episode din tayo na parang nawawala to, nadi-deactivate. So may nag-comment din sa atin, maraming salamat po sa nagbibigay po ng mga information sa atin. Ipipress mo lang pala to ng around mga 10 seconds. Pagka pinress mo siya, hold, parang ma-activate na siya as tawag dito, default na. Hindi na siya mag-turn off. Pagka na-sense niya na mas mababa yung temperature sa labas kaysa dito sa loob. So yun, ayos yun. And then yung mga windows, power windows, alam na natin na ipupush lang ng 7 seconds to 10 seconds yan para mag-automatic ulit. Kasi minsan na-deactivate din yung pagiging automatic up and down niya dito. So dito mo lang siya pipindutin, okay na. Babalik na ulit sa automatic yan. Ito hindi pa natin napapagapang din sa taas. Meron kasi dito yung dito sa taas dito. May mga butas. So pwede daw yan kasing pagapangin dun sa gilid, papunta dun sa gilid. Hindi pa tayo nagpapalagay ng tweeters kasi nga wala naman tong tweeters na to. Design lang yan. So pagka nagpalagay na tayo, kino-confirm ko pa kasi kung mag-i-splice ba yung wiring. Pero kung plug and play kasi okay lang. Pero pagka yung mag-i-splice sila sa kable, ayun ang mavo-void yung warranty. So, hindi natin gusto yun. Pero don't get me wrong maganda ang sounds nito. Maganda ang quality ng audio. Sa ating speedometer naman, ayan, yung ating dashboard dito, yung ating instrument cluster, maganda pa din yung illumination niya. And yun nga, we clocked in at 6,700 kilometers na as of this recording. Yung kanyang plastic dito sa ibabaw ay napakaganda pa din. Quality pa din. So, premium pa din yung dating sa atin nito. Okay na okay pa din yung kanyang quality. Even the silver and ang ating, yung piano block natin na mga parts. Yung kanyang shift knob, hindi naman siya na tawag dito, hindi naman siya nagfe-fade. So, ayos na ayos pa din. Leather wrap kasi yan So, okay pa din siyang hawakan. Ayos pa din siyang hawakan.
Dito tayo sa likod, sa second row. Yung mga upuan, tol, okay na okay pa din yung mga upuan niyan. So, good pa rin naman. Ito, okay pa din. So, yung mga nagtatanong din, kailangan, kaya parang itsura niya, parang minsan ang itsura nito parang bagsak na bagsak, di ba? Ang kailangan kasi niyan, medyo i-atras mo ng konti. Yan, i-atras mo ng konti yung upuan para dumiretso siya. Ayun ang design niya talaga. Okay? So, pag binalik mo yan, yun. So, medyo parang i-slant mo siya ng konting ganyan. Okay? Tapos, ito dito, ito kasi, ito, yung sa may center console sa likod, yan, hindi mo kasi maiiwasan talaga na magasgasan ng sapatos. Pero, yan, ganyan talaga. Nagagasgasan ng konti. Pero okay lang naman. That's this plastic lang naman yan na pwede mong punas-punasan din. So, okay lang. And then, that yung mating natin na, ay maayos. Mabango pa rin naman ang ating sasakyan. Amoy bago pa din naman. So, safe pa din. And, okay. So, papakita ko din pala sa inyo itong third row kasi hindi pa natin to napapakita kung paano sumakay dito. Tara. Yan. So, binaba natin na kaagad to para mas makita nyo. Pero ito, para sumakay, ito, you pull this lever here and then mag-fold siya ng paganyan. Tapos meron ka namang grab handle nga dito sa gilid, hawak ka dito. Ayan. And then you go inside. Ganito. Ayan. Meron kang air vents dito. So baba na natin to, tignan natin. Yan. Medyo lalakasan mo lang ng konti. Tapos yan. So yan, ganito kalaki tol. Mga ganyan. So pwede naman niyang i-atras ng konti. Yan. Paangat yung paa. And pwede mo pa naman tong isandal pa ng konti. Meron ditong hinihila sa gilid. Yan, sagad na pala. Yan, sagad na pala to. Yan. So, kung sinlaki ko ay 5'5", 5'6" in height, okay pa din naman. Mayroon naman yung paa mo para makagalaw-galaw. And then, 2 tao, kasyang-kasya. Kung mga bata, 3, pwedeng-pwede. Yan. Pinawisan tayo na kodi ron kakasetup. Pero yun, ganyan yung sistema mo dito pag nandito ka sa third row. Yan. Meron kang sariling aircon. Malamig naman. Then we go now to the performance, no? Syempre, nung una, coming from a gasoline engine car, dalawa yung pinaka main concern ko or naging adjustment natin dito. Number 1, yung power ng engine. The engine power. Iba talaga yung lakas ng makina nito, no? So, nag-adjust tayo doon. And then, pagka bagong labas siya, watch out for the brake. So, nung kuha ko to, nung unang labas nito, medyo kinapa ko din yung preno. Kasi, tawag dito, medyo parang dumudulas siya nung umpisa. Kasi ano nga siya, di ba? Disc brake harap at saka likod. Parang pag nung inabakan ko, and hydraulic din kasi siya, medyo parang akala ko hindi hinto. So, medyo nanibago tayo dun. So, in-adjust ko yun. Watch out sa mga maglalabas ng Montero GLX na isa yun. And then, of course, nga pala, nakalimutan ko, 3 pala. Yung gear nito, yun nga yung nabingid ko noon, is medyo parang mas magkakadikit. So, ayun yung mga naging adjustment natin, no? Pero ngayon, after 7 months, na-experience ko na siya ng matagal, long drive and city driving. I used to the power of the engine, the braking. So sa engine, mas lalo ko na siyang na-enjoy. I'm using it, kumbaga, as efficient as I can. And yun nga, na-maximize ko na yung potential niya. Not sa sobrang bilis hindi naman. Sa ano lang, na-enjoy ko lang talaga siyang drive-in. Pagka gusto mo kasi siyang bigyan, wala kasi to yung yung sports mode, hinahanap ng iba yan. Saan yung sports mode nito? Saan yung button? Wala po. Ang sports mode po nito, pagka binigyan mo yung silinyador. So, pagka pumalo ng mga 2,500 to 3,000 RPM, yun, maiintindihan mo na kung ano yung sports mode niya. Talagang
sumisibat talaga. And wala kang duda, kumbaga you're confident on overtaking, on changing lanes pagkakailangan. So, yun, nakapag-adjust na ako doon. And dito nga sa gear shifting at saka sa braking niya. So, yun. Mas na-enjoy ko na siya ngayon, to be honest. Sa aircon, wala ka namang masasabi dahil malakas ang buga ng aircon nito. And nakita na rin natin sa mga comment section, may mga nagsasabi na Calsonic na daw to, which is yung brand ng aircon ng Nissan. Which, yun nga kasi nagkaroon na ng, I believe, nagkaroon na ng parang merger. Yung partnership na, yung Nissan and Mitsubishi. Kaya may mga design yung Nissan na parang kamukha ng Mitsubishi, may mga design yung Mitsubishi. And on this case, yung parts or yung supplier ni Nissan, nakuha na rin ginagamit na rin ng Mitsubishi. Dito, at least sa Montero Sport 2025. Ma-share ko na din yung yung fuel consumption ko, yung gastos ko sa fuel. So for me, on my way of driving, my destinations, kung saan ako pumupunta, 1 full tank for 1 month. And full tank nito is around 3,500. So ganun, mga ganun yung gastos pagdating sa diesel. Kasi nakikita din natin ng mga tanong yan, no? So yun, isa yun sa masishare ko sa inyo. 1 full tank, 1 month, well, at least sa pinupuntahan ko and style ko ng driving. So, sa akin, sakto lang yun. Yung mga pataas, yan, mga tanong din yan. Sana yan lang talaga. Sasanayin mo lang talaga yung sarili mo. Gamitin mo na gamitin yung bago mong sasakyan para masanay ka. So, yun nga, yung ating reading na din dito sa ating odometer is 6,751. Sa mga sumusubaybay po sa atin, alam po natin na nagpa-PMS na tayo after 1,000 kilometers, and that is like 1 month nung ating sasakyan. And yun, nakapagpa-change oil na tayo, nakapagpa-PMS na tayo. And nakaschedule kasi ako last July 5, if I'm not mistaken, meron akong lakad. So yung advisor nila doon, nag-reach out sa akin, nag-text, 3 beses pa nga nag-text, and then tumawag. Sabi niya, "Sir, are you able to come to your schedule?" Sabi ko, "Ay, may lakad ako. Paano kayang diskarte gagawin natin? Baka pwedeng i-move." Ganun ba, sir? Sige, ano po ba ang kilometrahe na nung sasakyan? Sabi ko, around 6,000 pa lang naman. Okay. So, ang sabi niya sa akin, in-advise niya ako na, sige sir, ganito na lang. You can go here, October, or 10,000 kilometers. Kung ano yung mauuna doon, kung mauuna mag 10,000, tsaka na lang ako pumunta. So, mas okay, di ba? Meron pa palang adjustment. And, ayun nga, 10,000 yung target kasi talaga. Nasa, nasa manual natin yan. Na 10,000 talaga. Every 10,000 kilometers ang change oil ng Montero. Pasensya na kayo, I'm very spontaneous kasi pag gumagawa ng episode, hindi ako nag-take notes, talagang kung ano lang yung nasa isip ko and nakikita ko, yun lang yung sinishare ko kasi gusto ko maging natural yung mga episode natin. And maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa atin, mga nakasubscribe sa atin, at kung hindi ka pa nakasubscribe tol, please consider subscribing to our channel para at least makatulong din sa ating channel to grow and to create more videos like this. Another thing siguro na masishare din natin, yung mga disc brakes niya, since 4 to. So, syempre, umuulan, nababasa yan. So, baka napapansin nyo minsan, maging mga kalawang yung mismong disc niya, yung rotor. Normal lang yun. Normal lang talagang nangyayari yun syempre, bakal yan eh. So, kakalawangin talaga yan. Ang solusyon lang dyan is, gamitin mo. Kasi pagka ginamit mo, katulad yan, kakagamit ko lang ngayon. Nawala na. Ganun talaga. Gamitin mo siya para mawala yung mga umi-umido dyan, mga kalakalawang dyan sa disc brake natin. Mga pinakita pala natin na gas-gas kanina dito sa harapan, wala, hindi kinaya nung yung buffing. Medyo malalim-lalim na rin kasi. So, hindi na kaya. Pero, all in all, kumintab naman. Pogi pa rin naman.
Oh, di ba? Pogi, oh. Di naman siya ganun kahalata pagka nandito sa gilid. So, okay lang din naman. Safe pa din. Protection. For protection lang naman yung ginawa natin din pa kaya tayo nagpa-wax. Then dito naman sa ano natin, yung ginamitan natin, nilagyan natin ng protector dito sa pintuan. After 7 months, okay pa rin naman siya. Hindi naman siya natutuklap. Hindi naman siya natutungkab. So, may mga nagsabi kasi sisingitan daw ng dumi. Well, so far, wala naman ako nakikita mga sumisingit na dumi. Nabubugahan naman yun sa car wash eh. So, okay pa rin. Ayoko pa kasing ayaw pang, alam mo yun, ayoko pa din lagyan nung ipa-black out, pati itong yung side mirror natin. Kasi ini-enjoy ko pa yung elegance na dala ng mga chrome. Pagka medyo nagsawa na ako siguro, tsaka natin ipa-black out na yan. Papalagyan natin ng mga sticker, ganun. Pero so far, okay pa rin naman. Pogi pa rin. Hindi tayo nagpalagay ng mga garnish kasi before meron akong ganun dun sa Ertiga ko. Pero ngayon, okay lang siya. Mas gusto kong walang garnish na ganun. Pati dito sa likod, pati itong taillight natin, mas okay siyang tignan kahit na walang garnish. Safe na ako dyan. So yun, to summarize, after 7 months of using this Montero Sport, every ride is a joy to me. Kumbaga, kada dinadrive ko to papasok sa opisina, kasama ko yung pamilya ko lumabas ng city, positive and solid pa rin yung ride niya. Kaya ako, marirecommend ko pa rin to. Kahit na 7 months old, parang bago pa rin eh. So, yun. I think that's it for this episode. I hope nakapag-share tayo ng information sa inyo. And kung Montero owner din kayo, baka meron kayong information, just comment down below. Kung meron kayong mga tanong, comment lang kayo. And para makatulong din sa visibility ng mga episode natin. Mas maraming marating na mga gustong or may interest sa Montero Sport. Ayan. So baka hindi ka pa nakasubscribe tol ha. Subscribe pa na tol. Please consider subscribing. Makakatulong yun para sa growth ng channel natin para makagawa pa tayo ng mas madami pang mga episode na katulad nito. Okay? Sige mga balbon. Tara! Sa tagumpay.